Magandang araw mga kaunlad Pinoy. Ako nga pala si Professor Lec Toribio at ngayon andito ako sa ilalim ng isang puno, ang puno ng balete o tinatawag lang under the balete. So ngayong araw to, pag-uusapan natin ano ba ang sikreto ng under the balete, bakit masarap ang mga pagkain dito at sino ang nagsimula at paano nagsimula ang under the balete. Tara, samahan nyo ako sa loob at pag-usapan din sa loob ang sikreto ng under the balete. Magandang araw mga kaunlad Pinoy. At nandito ako ngayon sa ilalim ng balete. Oo, tama, under the balete. Dito sa may West Avenue, sa may lungsod ng Quezon City. Hindi para magpahinga, kundi para kumain. Alam nyo ba kung bakit? Dahil dito may mga masarap na pagkain at ang dahilan nun ay walang iba, kundi ang aking kaibigan, ang aking idol, si Chef Chris. Chef Chris, magandang araw. Magandang umaga, Sir Lec. Kamusta? Ayan. Kamusta? Talagang, alam niyo po ba mga kaunlad Pinoy, dito, Chef Chris, ano ba itong under the balete? Ito ba ito? Ba't under the balete? Well, under the balete siya dahil literal, nasa ilalim tayo ng balete. Ngayon nasa rooftop tayo, pero nasa ilalim pa rin tayo ng balete. Okay. Bakit under the balete pero restaurant? Ba't kainan? Ano Oh, so, nagsimula kasi to nung niyaya ako ng mga partners ko kung gusto ko magtayo ng restaurant. Ngayon, so syempre, tinignan namin yung location, tinignan namin yung pwesto. So, nag-isip kami kung anong pwedeng pangalan. Ngayon, may nag-stand out na isang bagay dun sa dito sa establishment na to is yung balete tree. So, bigayan ng Mother Nature. So, might as well, di ba, i-emphasize natin siya sa restaurant. So, that's why tinawag natin siya under the balete. Ito, kailan ba ito nagsimula? Parang last year lang ba tayo? Well, nagsimula to noong 2022, yung planning stage. So, Tapos during pandemic. ano siya, right after nung pandemic yan, 2020. So, I would say, medyo maluwag na tayo noon. So, syempre, nag-isip tayo ng ibang paraan. So, doon, nagkaroon tayo ng, lahat naman ata ginawa rin yun, is yung mga food to go na negosyo. So, syempre, luluto tayo sa bahay, papa-order tayo sa social media, pinapa-deliver natin, di ba? Kabutihan lang noon, nagkaroon din ng mga Lalapo, Grab, mga ganyan. So, pasalamat din tayo sa mga riders na yon, di ba? Pandemic, pero binuboost nila yung health nila, yung para lang makapag-provide sa mga pagkain, ng mga deliveries natin. Ito, Boss Chris, tanong mo lang, sabi mo ngayon na after the pandemic, ito, dito ka ba kumuha ng lakas? Ano ba nag-trigger sa'yo? Kasi ang hirap, parang nakakatakot din dahil lahat ng bagay, uncertain pa rin eh. Yes, oo, siya eh. Nasubukan na natin lahat eh, di ba? Nag-food delivery tayo. Sumama ako dun sa negosyo ng tatay ko, which is advertising and construction, na wala akong kaalam-alam doon. 'Di ba? Nag-insurance din tayo na definitely ayoko ng math before, ayoko ng numbers, pero ginawa natin para lang may gawin at hindi tayo tumabay na sa bahay. Ngayon, right after pandemic, syempre, nung nagkaroon tayo ng opportunity, thankful tayo sa mga partners natin dito, na alokin tayo kung gusto natin magsimula, pinalikan ko kung ano yung passion natin, which is pagluluto. So ngayon, mas nagbigay sa atin ng lakas or kumpiyansa yung pandemic na kung kaya ko yun, mas definitely kaya ko to dahil dito na ako sa comfort zone ko, ika nga dahil pagluluto na to di ba? Ito yung ginagawa natin simula nung pagkabata natin hanggang bata pa rin tayo ngayon. So, di ba? Tanong mo lang, ang dami masarap na pagkain, paano mo ito naisip? Ito mga idea na to, galing ba to sa ibang bansa? Well,
ito yung mga experience natin na syempre, pag sa bawat experience mo naman, meron ka natututunan, meron kang gustong i-enhance, ito yon. Pero meron dito, which is yung mga unang dishes na pumasok dito sa restaurant, is ito yung mga pagkain na binibenta natin nung pandemic. Oh, anong sample niya? Anong sample ng mga menu mo na nung pandemic hanggang ngayon? Eh, buhay na buhay pa din. Apat yun eh. So, Apat. shrimp roll, Okay. shrimp and scallop mac and cheese, Ayun, gusto ko po. Yan, gusto ko dyan ha. chicken rice, Chicken rice. tsaka yung bread pudding. Wow. Ayan. So, yan nung pandemic pa yan. So, dinala natin dito para naman ma-share natin sa mas nakararaming tao na Wow. gustong matikman. Ito, yung the rest, dumating na lang o Yung the rest naman is, ano siya eh, ito yung mga gusto natin kainin. Kung nasa abroad tayo, ito yung mga nagpapasaya sa atin. Kasi para sa akin, pag kumain tayo, ito dapat yung oras na nakakalimutan natin yung mga iniisip natin. Diba? Kaya nga diba may tinatawag na stress eating? Kasi pag kumakain ka, nawawala yung problema mo. Yes, Diba? yes. So dapat yung sinaserve ko is yung pagkain na ikaw mismo kakainin mo. yes, mag-e-enjoy. At mag-e-enjoy. Ayan. So yun. So yung konsepto dito parang napakaganda ng yung ambience. Saan ito nanggaling? Anong parang nag-experience ano mo dito? Well, yung konsepto naman ito, basically, ano lang tayo eh, naging guide na natin yung Balete. Balete. So, more on relax, atmosphere, chill, di ba? Na pwede ka lang tumambay, uminom, makipagkwentuhan, di ba? Para ka lang, nilagyan lang natin ng, ano siya eh, ng structure. Pero kung iisipin mo kung nasa probinsya ka, di ba? Nasa ilalim ka ng puno, di ba? Doon kayo kumakain, di ba? Yan din yun. So, ito rin yun. Nilagyan lang natin ng structure. Yan. So, Boss Chris, ito rin, matanong ko na rin sa'yo. Maliban sa pagkain, may mga iba pa bang ino-offer pa dito? Well, dito is coffee, May mga coffee. may liquor din, alak. Yung mga gusto uminom, pwedeng uminom dito. Of course, drink responsibly. Kahit naman sa kape, drink responsibly ka rin. Ninervous Diba? tayo. Baka kabahan tayo masyado. Yun, food. And then, pinaka-offer natin dito is experience and good quality and friendly service. Ayan. Na pagpasok mo, di kayo parang customer ka or guest ka tapos may server ka, waiter, cooks. Ito, pagpasok mo, pamilya. Yung Pamilya. So, kaya yung mga karamihan ng mga guests natin dito, kilala na natin personal. So, outside the restaurant naman, siguro nakatulong yung pandemic, no? Na ma-explore natin yung capabilities natin na kahit outside of your comfort zone, ano tayo, gusto natin siya subukan. Wala namang masama eh, di ba? Subok lang. Ngayon, syempre, gusto natin magkaroon ng food cart, ng franchise. Ako gusto ko rin magkaroon ng apparel, di ba? Especially, ngayon medyo nauhook tayo sa larong golf, di ba? So, syempre, minsan, gusto rin natin magkaroon ng, to think business within kung ano yung ginagawa natin. Kasi, yun talaga, yung sa bawat ginagawa natin, sa bawat nakakasalamuha natin, sa ngayong panahon na to, ang naiisip ko is, paano ko mapapabuti pa yung estado ng buhay natin at ng mga tao sa paligid natin. So, hindi na siya tulad ng kabataan natin, lumalabas tayo, gumigimik tayo, inom lang hanggang malasing, tapos wala na, uwi na. Ngayon, may tinitingnan ka na eh, may mga nakasalamuha mo, gusto mo may matutunan ka. Okay? Sa'yo, pag nag-uusap tayo lagi, may natututunan ako ibang bagay na dadala ko kung paano ko mapapaunlad yung buhay natin. Yan. So, Yan yung... Alam mo, doon ako, ang ganda no? Hindi na natakot sumubok pa nung sumubok, no? So, ano to? Init na ba sa isang chef talagang mag-try? Well, siguro kasi yung mga dishes naman, hindi mo naman siya ma-serve hanggat hindi mo siya sinusubukan na sinusubukan. So, ano siya eh, okay lang naman mag-fail.
basta huwag ka susuko. Kumbaga, pag nag-fail tayo sa buhay or sa kahit anong ginagawa natin, syempre, malulungkot tayo, madadown, diba? Minsan, maabot pa, madadepress tayo. Pero lagi natin iisipin yung mga taong umaasa sa paligid natin, sa atin, at saka yung buhay na binigay ni Lord. Di ba? Na huwag natin sayangin. Kasi maraming ibang tao na ginugusto yung kung ano yung nasaan tayo. Kahit na nasa feeling natin na mababa tayo ngayon, pero yung ibang tao, gusto pa rin yung kung ano yung nasa tayo. So, huwag natin i-take for granted yun. Paalam ko lang, kahit itong restaurant na to ngayon, hindi pa rin ito, kumbaga, it's a continuous process pa rin. So, hindi siya yung pwede mo na lang siyang iwan na okay na yan eh. Hindi. May matututunan at matutunan ka pa rin. May challenges pa rin siya every single day. So, pero yung mga challenges na yun, pinapatibay lang tayo nun. Mga Kaunlad Pinoy, pwede ba, Chef Chris, pwede ba kaming i-tour ng mga Kaunlad Pinoy sa iyong napakaganda, alam mo yun, enjoy na lugar dito sa Andal de Balete? Ay, wala problema yan. Tara, samahan niyo ako. Tara, i-tour ko kayo. Ayun, no? Itutur tayo mga Kaunlad Pinoy. Tara na. Sige. So, Chef Chris, hindi lang pala mga pagkain ang meron tayo dito. Meron din tayong mga Vitamins. vitamin A. Vitamin A, alak. Ano ba yung vitamin A? Vitamin B, beer. Yung C. Vitamin C, coffee. Gabi, Kaunlad Pinoy. Hindi lang beer, hindi lang alak, meron din coffee. Pwede bang i-mix yung dalawa? Coffee tsaka yung alak? Meron tayo niyan. Meron. Meron na yan. Andito na yan. Andito ba? Andito yan. Ayan. Chef, ano ba yung mga bestseller mo mga menu dito? Yung mga nauna dito, shrimp roll, Yan, shrimp roll. bread pudding, pang Bread. dessert, Parang sarap yung pag-dessert chicken rice, Medyo gutom ka. gusto ko yan, chicken rice. Tsaka yung favorite mo to eh. Shrimp and scallop mac and cheese. Yan. Grabe. No-obvious na yan. Chef, ito tanong ko dyan. Pwede mo ba kaming pakita sa amin paano ba pinire-prepare yung paborito mong na alam mo lang, mac and cheese na yan? Pag-isipan ko lang. Pwede, tara. Tara, go! Okay, alright. Grabe, Chef Chris, thank you. Tinuro mo sa akin yung paborito kong shrimp and scallop mac and cheese. Ang question mo naman, Chef, what's next for Chef Chris? Well, sa atin naman, no, we keep on pushing. Laban lang. Under the Balete is here naman na, no? So, ang gagawin na natin is pagtibayin pa siya, Yeah. no? Para ma-experience pa siya na nakararami. Pangalawa, para sa atin naman, gusto rin naman natin mag-venture sa mga ibang bagay. Siguro bagong concept or siguro a different style of business. So, basically, sulitin natin yung mga hilig natin, no? So, nandun naman na tayo, ginagawa na natin yun. So, might as well, pagkakitaan na rin natin. Yeah. So, kung ano yung mga magagandang hilig natin, sports, cooking, kung anong hobbies yan, pag-iinom, siguro, huwag natin gawin sa sarili natin yun. Let's be responsible enough and also, yun na, let's make the most out of it. Let's earn. Let's help our families. Tulungan natin lahat. So, yun. Yun, Kaunlad Pinoy. Sabi nga ni Chef Chris, if you want to earn, you need to learn. So don't stop learning, continue growing, because if you stop innovating, yari tayo dyan. So mga Kaunlad Pinoy, Chef Chris, maraming salamat. Very inspiring na mga story mo. At sa ating mga Kaunlad Pinoy, abangan nyo pa ang mga susunod nating mga episode. Ito ay simula pa lang, abangan nyo ang mas magaganda at mas exciting na mga episode sa Kaunlad Pinoy. Paalam!